Hello, ako po si Brillante Mendoza. Panoorin natin si Vicky Osawa sa kanyang Facebook live stream. Ito po si Jacqueline Jose, inaanyayahan ko po na tumutok sa programa ng kaibigan ko si Vicky Osawa. Ang title ay Mag-usap Tayo. Kakausapin nila kayo tungkol sa lahat ng inyong mga problema, hinaing at pinagdaraanan sa buhay. Huwag kayo mag-alala dahil tayo mga Pilipino talaga namang nagdadamayan naman talaga tayo hanggang sa huli. Hindi po kayo nag-iisa. Huwag malungkot, huwag malumbay kasi nandiyan po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Abang-abang na programa, Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ito sa Japan. Kaya sa lahat po ng nanonood, lahat nakikinig, huwag po natin kalilimutan. Po sa inyong lahat, ako po si Beverly. Ayan, kung meron po kayong mga problema dito sa Japan, huwag po kayo mag-alala. Hindi po kayo nag-iisa. Hitori Janai, kasi nandito po si Tita Vicky para tulungan po kayo. Manood lang po kayo ng online program ni Tita Vicky na Mag-usap Tayo. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, malulutas kapag nag-usap tayo. Konnichiwa, magandang tanghali po sa inyo lahat. Ulit Mag-usap Tayo, Vicky Osawa, 12 noon every Monday. Maraming salamat po. Onegaishimasu. Malulutas kapag nag-usap tayo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa na Mag-usap Tayo. As always, ayan, medyo masama-sama po ang lalamunan ko until now. Almost na siya, 4 days na, pero paluya-luya, pa-lemon-lemon, yan po ang ginagawa natin. Kasi alam niyo naman ang weather ngayon, di ba? Uulan, iinit, biglang, minsan parang maginaw sa gabi, di ba? Kaya ingat-ingat lang po. Kailangan lagi tayong may iniinom na mainit na na maligam-gam naman, wag mainit kasi mapaso naman ang lalamunan mo. Luya po. As of today nga po in the morning, nakisuyo ako sa aking younger brother, sabihin na natin, our manager, na ginawa niya yung luya, yung ginger, dinurog niya tapos yung lemon. Kaya naka-ready na kami para inumin lalo yun dahil ang hirap talaga ngayon, oh. Kala ko nga, sabi ko, magpa-practice pa naman ako ng kanta ko. Joke. Magpa-practice po sana ako ng isang kanta na ginawa ni Mr. Benny Saturno para ilabas dito sa Mag-usap Tayo, which is, ang title is Buhay Mo, Hawak Mo. Kung natatandaan niyo po, after nitong, kung magsalita ngayon, susunod naman po yung Buhay Mo, Hawak Mo, magkakaroon po kami ng team song doon na ginawa ni Sir Benny na, actually, ang tagal na niya na nga binigay sa akin yan, na nga ako, hindi ko pa naikakanta. Nagplano akong kantahin siya this week, kaya lang, this week kaya lang ang nangyari naman, minalat-malat ako. Ano ba yan? Hindi naman ako nakikipagsagawan sa aking little doggy. Lagi ko lang tinatawag, Kenchan! Ganun lang pa. Hindi naman ako sumisigaw. Kasi minsan, alam niyo naman ang aso, di ba? Pag-alaga mo, maski pa meron silang pampers, speaking of aso, maski may pampers, minsan may feeling sila na kung saan iihe, di ba? Kung saan pa iihe, kaya habulin mo talaga, Kenchan! Ang pangalan po ng aking doggy is Kenchan. So, ayan, ang lalamunan ko, kalalaro. Kadadaldal din po siguro kasi marami po tayong mga sodan ngayon na nakakausap natin and very sad na makausap ang iba-ibang problema. But the thing is, nararamdaman ko yung strong will nila na mangyayari to, mangyayari to. Kasi po nag-accept ko po kami ng mga sodan and kaya nga po hindi kayo may sumasagot ngayon sa aming phone dahil po mas marami ang sodan ngayon. Para makausap ko sila, yung iba po nagpapasalamat ako talagang, ma'am, ito lang po gusto kong tanungin. Yung iba naman po, I need to hear the reason and I was so happy na talagang sinishare po nila ang damdamin nila, sinasabi nila, nararamdaman nila and it was so good na nagkakaroon ng hope. After ko po silang makausap, nararamdaman ko yung hope na magiging maayos lalo ang damdamin nila, ang pananaw nila dito sa mundo. Dahil alam po natin,
alam po natin na ang mga pangyayari sa araw-araw, hindi mo masasabing masaya ka lagi ngayon. Maya-maya biglang, tawa ka ng tawa, biglang, oops, eto ang binigay ng Panginoon na pagsubok. But never give up. Kaya po yung mga kababayan natin na maraming gustong malaman yung ganito, they need someone to lean on na kapares po ng inyong lingkod, ng team Mag-usap Tayo. Yun nga lang po, Gominasay, may konting fee po kami. Kasi po, alam niyo naman, kailangan din natin ng bread and butter every day. Diba? To continue our Mag-usap Tayo team. At meron na po kaming team ngayon na ilan na rin na kailangan din naman syempre nila. Hindi pwedeng volunteer lang. Although nandiyan pa rin po yung pusin nilang volunteer. And speaking of luya and lemon, wag niyo pong kalimutan na ilagay mismo siya sa frigidaire o kaya sa bote pag scratch nyo na. Kasi minsan, pag wala kang time, maraming time, kaya lang minsan sa sobrang hectic, hindi mo na nagagawa, so nakakalimutan mong uminom. Yun po naging hobby ko ngayon na uminom ng luya ulit. Kasi we still have this Victoria Natural Juice, yung luya po and lemon. And I'm doing it, and I have another medicine which is Twebs, na nabibili po sa internet lang, wala sa mga kutsiryasan, na talagang very helpful for me. Kasi yesterday, I was so worried na baka hindi ako makapagsalita ngayon. Paano yan? Magsa-sign language ako, so I need to learn. And I was so thankful to God at sa mga kasamahan ko na sabi nila, magluya ka, mag-lemon ka, yun po yung iniinom ko ngayon. Mas lamang. Actually, nung isang araw po, nagkaskas kami ng luya. Yung coffee, yung hot coffee, kasi po, pag uminom ako ng kape, speaking of kape, wala pong sugar, walang milk. And then, sabi ko sa manager namin, lagyan ko kaya ito ng luya. Ang sarap! Yung kape, nilagyan ko ng luya. Which is so good. Kaya, malaking tulong din po dahil kahit papano na-relieve yung akin. Dahil 3 days ago, parang gumagano na ako, nahirapan na ako, and I can't sleep, hindi ako makatulog. Ay, naku, sabi ko, gigising ako ng gigising, and then, ayun na naman, kati-kati na lalamunan ko. Sabi ko, naku, ano ba to? Baka, alam mo na, there's something na umiikot-ikot ngayon dito sa buong mundo na sakit. And I'm lucky now. Thank you, Lord. So, mga kababayan ko, kamusta na po kayo? Ano po ang tanghalian nyo? Sa Cebu ako magsalita kasi ang hilig ko po, kahit saan ako pumunta kasi na bahay o kaya makausap ko family ko, ano ulam nyo? Ano kinain mo? Ang hilig ko talagang magtanong ng ganun. So anyway, mga kababayan ko, mag-ingat po kayo, huwag nyo maramdaman ang aking nararamdaman ngayon, which is so far, naging okay naman siya. Yeah, nakakadaldal na naman ako. Daldal. Even yesterday, nag-vlog ako medyo off. So, paano kaya ito? Baka sumakit yung lalamunan ko. Actually, yesterday, nung nag-vlog po ako, medyo masakit siya. Pero I was so thankful to God na hanggang sa matapos yung vlog ko, medyo nadiretso ko ang aking pagsasalita. Hindi na siya kumatikaano. Yung nga lang nung gabi, ayan na, kumakati na naman. So, luya-luya na lang. Luya, lemon, yan. Yan ang iniinom natin. Ang hirap mong bimili ng mga gamot kasi rin sa Japan. Lalo na hindi mo alam kung alin talaga ang babagay sa'yo, di ba? Like what my husband did, ang nagpapasalamat ako sa kanya, binilan niya ako ng gamot nung 3 days ago. Ang nangyari, sabi ko sa kanya, parang lalong kumatilalamunan ko. Meaning to say, hindi gabay sa akin yung gamot. Kaya sabi ko sa kanya, that one day, ininom ko ng yun kasi 3 times a day. Parang I feel, siguro, hindi bagay talaga sa akin. Pero I was so thankful to him na talagang nag-spend siya ng time para maghanap ng gamot para sa akin. And I think, pag ganito pong panahon talaga, hindi nawawala talaga yung mga sakit sa lalamunan, tsaka ang hirap pag masakit ang lalamunan mo pag Makati. Yung para ba, ubo ka ng ubo. Pero one thing lang po na masasabi ko, pag halimbawa pa lang umuubo ka, make sure you have the water beside you. Kasi pag wala kang water, di ba nangangate, umubo ka. Pag dinire-diretso mo diretso yung ubo mo. All you have to do, isang ubo, tubig, hindi naman kailangan marami. Yung para lang malinis yung throat mo. So, may tubig ka dapat sa tabi mo. Kaya ako po talagang nilalagay ko yung tubig sa tabi ko simula nang kumatikatin na naman lalamunan ko. Kasi para bang, pag hindi ka nagtubig, dire-diretso siya. Dire-diretso siya yung kate. Talagang ubo ka ng ubo, continuous.
Ay, naku. Anyway, ingat-ingat lang po mga kababayan ko. At make sure na kung halimbawa may naramdaman kayo, pa-doktor kaagad kayo dahil alam niyo naman, umiikot pa rin si Corona. Nag-iikot-ikot pa rin siya kapares nangyari sa mamaya po kung narinig nyo kahapon yung balita na i-vlog ko na isang Olympic player. Di ba? Bago sila pumunta rito, nai-inject na sila, di ba? Nava-vaccine na sila. Pagdating sa airport sa Narita na meron palang positive siya. Hala. Pero dinala pa siya sa Osaka, ha? So, ang nangyari, yung mga kasama niya rin ata, 8 tao, something, kailangan i-quarantine lahat. Kaya medyo nakakatakot. And this coming Olympic, diretso na po ang Olympic, mga kababayan ko, diretso na ang Olympic, and I'm so lucky dahil isa po ako sa magbo-volunteer sa Olympic. I-share ko po yung uniform na nakuha ko na last Sunday. Last Sunday, which is oh, no. It's last Saturday. Saturday po nakuha ko na yung uniform ko para sa Olympic. Dahil kasama po ako mag-volunteer sa golf tournament na gaganapin dito sa Japan. At yun, may bossy siya, may jacket siya, may short sleeve siya na polo shirt at pantalon. Sabi nga ng hubby ko, wag akong sumali kasi delikado. Sabi ko, hindi, at least natuloy na yan. Kasi once in a lifetime lang ito. Ilang taon na ako ngayon, kailan ulit magkaka-Olympic? Sa tingin mo, pag halimbawang natuloy pa ang Olympic dito susunod, baka after 20 years? Ne, kung kayo Olympic uwatara ato nanin nihon mata Olympic naruno. Ikay nakunin Olympic na tarado naron dake. 10 years? 20 years? Ni Junen? Yes, 20 years siguro pa bago bumalik ulit sa Japan na magkaroon ng Olympic, di ba? Kaya sabi ko sa husband ko, big chance na to and big thankful to God na andyan pa rin, napili pa rin ako para isa sa voluntaryo sa Olympic. Although, sabi nga niya, ingat-ingat na lang. Ang dami nagre-request na lahat ng volunteer, i-vaccine muna. Kaya lang, talaga, naka-schedule sila. So, sunod na lang, I do believe naman na ang Panginoon, hindi tayo pababayaan. Nakakagulat pa nga po. Kasi, pagkakuha ko ng mga uniform ko, lumabas ako dun sa kuha na ng uniform, hindi masyadong maraming nagbo-volunteer. O konti lang kaming kumuha ng mga uniform. Paglabas ko may TV na may camera, biglang na-interview ang inyong lingkod. Na-touch ako. Naiyak na naman ako. Alam niya naman ako, crying lady. Kaya papakita ko po sa inyong uniform, ipapost ko yung uniform ng Olympic. Anyway, magpasalamat po tayo. Siyempre, number 1 sa ating team song na kumanta ng Mag-usap Tayo. Miss Ladine Rojas, sexy, mabait, at always smile. Sa kanya ko po nakuha rin yung laging nakatawa. Kasi every morning talagang sasabihan sa akin, "Good morning, Vicky," which is very, very, very sweet and very positive sa unang marinig mo pa lang yung boses niya. Kasi laging yung face niya talagang laging smiling face. Anywhere, maski isang linggo, 10 days kami nagkasama, na-feel ko talaga yung kanyang akarosa, which is Miss Ladine Rojas po. Siya po ang kumanta na Mag-usap Tayo. At syempre, ang nag-compose, walang iba kung hindi ang ating maestro, si Mr. Benny Saturno. Diba? Anthony Arigato. Ang ating mga besi-besi, ang super director na si Direk Dante Brillante Mendoza, at ang mga super actresses na si Miss Judy Ann Santos, and ang ating besi, hindi na talaga matatapos yun na talagang we are one of, siya po ang ating best friend, Miss Jacqueline Jose, na talagang andyan yung drama namin sa buhay, andyan yung sama-sama namin ng mga bata kami at sexy kami, andyan pa rin talaga siya. At alam ko na if something goes on or goes down or goes up, andyan kami magkasama pa rin po. Si Miss Jacqueline Jose. And also to mention, si Miss Beverly Carmen. Andito po siya sa Japan. Abangan niyo po ang mga kanyang YouTube at mga live concert online. Beverly Carmen po. Yoroshiku po at huwag niyong kalimutan na keep praying every day para sa ating masaya at maligayang buhay pang araw-araw. Kaya ano pa ang dumating, pagsubok
always think positive. I know it's gonna be hard to think positive, but the more you think about positive thinking, the more na you feel the happiness in life. Mas masaya. Although minsan yung naiinis ka, di ba? Asar na asar ka na. Hindi mo maaalis talaga maging negatibo. Pero if I were you, ang ma-share ko po, close your eyes. Inhale, exhale. Yan lang po. Yan ang ginagawa ko. Kasi the more na, pag nag-negative ka, pag nag-escape na kagad ng ano, nako, iniwan na naman ako. Walang ilaw dito. Yung edad kong to, kasi po, isi-share ko sa inyo, nagkaroon kami ng little storytelling tungkol sa aking lovely mother-in-law. Kasi yesterday, I was working so hard sa baba ng opisina na bigla pa lang gusto niyang manood ng ginagawa ng aking hobby na meron din po kasing ang hobby ko ng live every Sunday on his own Dalfro golfer po siya. Ang biyenan nasa taas. Hindi ko naman alam na may nagpatay pala ng ilaw sa taas at nalungkot si Bienang na bakit daw siya ipinatay ng ilaw. Pagpanik namin sa taas galit. Sabi ganun, uwi na lang daw siya sa bahay niya. Anyway, nasolve naman yon. Hindi natin maalis talagang maging negative, lalo na at her age. She's already 92. Diba? Mahina na ang patient niyan. Kung ako nga, itong edad kong to, minsan, andyan pa rin negatibo, pero I was so thankful na lang to God na talagang whenever I think about it, God help me. This is not the right way. This is not the way I should think about him or her. Diba? Kaya, dasal lang po, panalangin. Dumarating talaga ang pagsubok. Dumarating talaga ang mga, bakit siya magagalit? Nagtatrabaho naman ako. Hindi naman namin siya pinababayaan, pero you cannot blame her, sabi ko sa sarili ko. Isipin ko nga kung nagkaedad na rin ako ng gano'n, baka mas grabe pa nga ako, no? Anyway po, alam ko, inabangan nyo na ang mga balibalita namin dito sa Mag-usap Tayo. Maya-maya. Pero bago po ang lahat, ipasok mo natin ang aking tagline. Ito po ang inyong lingkod, Vicky Ozawa. Harapin natin ang inyong mga problema na magkasama. At laging tatandaan, hindi kayo nag-iisa. Yes! Yan lang po ang lagi nating isipin. Hindi kayo nag-iisa. And always put love. Kasi when there is love, mas mataas ang pananaw ng positibo. Pag-iisip. Yan po ang opening natin. And now, we're going to show you yung buhay mo, hawak mo. Narration po ng inyong lingkod, Vicky Ozawa. Onegaishimasu. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Ozawa ng Mag-usap Tayo. Ngayon po ibahin natin ang buhay mo, hawak mo dahil naglagay po ang inyong lingkod ng mga quotes na itinagalog. Unahin na po natin. Pag sa reklamo, mahaba ang text mo. Pag pang sarili mong saya, thumbs up ka lang. Di naman lahat siguro. Or short words na SLMT, salamat. Madaling magalit at mainis sa taong negatibo ang pag-iisip, pero mahirap bitbitin sa loob mo at nakakapangit. Hindi ang pera at yaman kung sino or posisyon ang magbibigay saya sa atin, kundi ang puwersa ng saya ay nasa pakikipagkapwa-tao, paniniwala sa Panginoon. Huwag isipin kung sino ka at anong meron ka para mas malawak ang iyong pakikisama sa kapwa-tao. Maging malakas ngunit hindi bastos. Maging mabait ngunit hindi mahina. Maging mapagkumbaba ngunit hindi maihain. Maging proud sa iyong ginagawa, ngunit hindi mayabang. Wala sa mundong ito ang maaring maging mas mahusay kaysa sa iyong isipan. Natututo tayo dahil sa kabiguan kaysa sa tagumpay. Huwag hayaan ang kabiguan na bumuo ng isang karakter. Maging malakas, ngunit hindi bastos. Maging mabait, ngunit hindi mahina. Maging mapagkumbaba, ngunit hindi mahiyain.
Maging proud ka sa sarili mo, ngunit hindi mayabang. Wala sa mundong ito ang maaaring maging mas mahusay kaysa sa iyong isipan. Ang pagiging masaya ay nagsisimula sa iyong pag-iisip sa kung ano ang mayroon ka. Natututo tayo ng higit pa mula sa kabiguan kaysa sa tagumpay. Huwag hayaan ang kabiguan mo bumuo ng isang hindi magandang karakter. Ang buhay natin ay hindi isang suliranin na basta na lang malulutas, ngunit isang realidad na nararanasan. Ikaw lang ang makapagbabago ng buhay mo, walang makakagawa para sa iyo. Simple at madali ang buhay, ngunit pinipilit natin gawin itong komplikado. Ang iyong pinakamahusay na buhay ay hindi natatagpuan sa ginhawa. Nahanap ito at nakikita sa iyong paniniwala. Sa panahon ng pinakamadilim mong sandali, dapat nating ituong makita ang liwanag. Ang paggawa ng isang aksyon ay maaring hindi laging nagdudulot ng kaligayahan, ngunit walang kaligayahan ng walang aksyon. Itigil ang pag-aalinlangan sa iyong sarili, bagamat magsumikap tayo at gawin ito. Bawat sandali ay isang pagkakataon na mapabago ang buhay. Mangyayari ang mga ito kung tayo ay nananalangin at sumusunod sa utos ng Panginoon. Ito po si Vicky Osawa. Ulitin ko, maraming salamat po. Sana po nakapagbigay kami ng mga kasabihan at nakapaggising sa paniniwalang ang buhay mo, hawak mo. Yan po ang buhay mo, hawak mo, na-narrate ng inyong lingkod. At mga quotes, di po ba? Maraming mga kasabihan eh. Minsan ang lalalim na nga eh, ang hirap itindihin, sabi nila. Pero what's good is, maganda pa rin po may mga reminder na ganun. Kasi lalo na ang karma, umiikot-ikot lang yan. Sabi nga, kung ano ang iyong tinanim, yun ang bunga. Hindi naman pwede ang manggang tinanim mo, ang butong manggang tinanim mo, ay magbubunga ng banana. Hindi, di ba? Kaya yan po, ingat po tayo mga kababayan. Always think, bago po natin gawin. Always feel that ito pa ay gustong gawin ng Panginoon. Ito ba ay naka sa Panginoon na good? Alam na po natin yan eh. Hindi na tayo mga bata na para hindi alamin. Huwag po tayo magbulag-bulagan. Dahil alam natin kung tayo ay nanloloko. Diba? Sabi nga po nila, mas maigi ng maloko kesa manloko. Diba? Pero both side. Hanggat maaari, syempre, you have to protect yourself, di ba? Kasi, the more nagpapaloko ka naman, the more naman, itong manlolokong ito ay dumadami ang biktima, di ba? Pero syempre, andyan ang Panginoon, alam natin na hindi naman pababayaan na dire-diretso yun, may limitasyon. Isa pa pong masasabi ko, ang magandang gawa forever. Ang masamang gawa, siguro may sayang darating sa'yo. Pero you don't know what will happen next. I'm very sure, basta masamang gawain po, kahit anong ikot dito sa mundo, ang sadness sa puso mo ay darating. Isa lang naman ang gusto ng tao, happiness. Ang pera, kikitain mo yan. Basta maayos, basta ang prayer and obey mo sa Panginoon ay diretso ka. Darating yan. Maghintay ka. Maghintay ka, huwag kang magmadali. Ibibigay ng Panginoon yan. Basta dumiretso ka sa daang tuwid. Alam natin ang mga bagay-bagay na hindi maganda. Alam natin ang panloloko ay number 1 hindi maganda. Iniisip natin yung sarili natin na, ay, di bale, di nyo naman alam eh. Okay lang yan. Karamihan pa nga po minsan mga sodan sa atin sa mga problema, which is common naman. Kahit saan naman siguro meron yan. Pinabili mo ng ganito, biglang ang sinabi sa'yo, ganun presyo, na check mo, iba pala ang presyo.
Di ba? Hindi naman ikaw ang makakarma, siya ang makakarma. Ang very sad lang kung siya ay pamilya mo. Dahil alam mo, yung ginawa ng pamilya mong hindi maganda, may balik na hindi maganda. Sinong unang malulungkot? Di ba ikaw? Pamilya mo kasi siya. Kaya lang, the more you talk about it, the more naman kayo magkakaroon ng argument ng pamilya. So the best thing you can do is just prayer na lang. God, help him, help her. Alam niya na hindi maganda ang ginawa niya. Kayo na pong bahala. Kasi to mention about it, minsan nakakaroon kayo ng sabihin na nating gulo. Diba? Ang dami pong ganyang case na nangyayari sa atin dahil lalo na tayong mga OFW, mga nasa abroad. Hindi naman ganun kadali ang kita natin dito, diba? Yun nga lang, sabihin na natin, kung compare sa kita sa Pilipinas, sa mga ordinaryong income, medyo malaki talaga tayo dito. Pero malaki rin ang gastos natin. Malaki rin. Napakalaki rin ang gastos. Kaya kung di ka rin kikita ng maayos dito, lahat ng mga bayarin mo baka kulang pa sa sweldo mo. Siyempre, hindi ka magpadala sa Pilipinas, lalo na kung may pamilya ka on your own. Hindi pwedeng sabihin, ay wala akong padadala sa bibihira po ang mga kababayan natin ganyan. Maski huling pera, ipadadala pa rin sa pamilya dahil ang pagmamahal ay nauuna. Okay po. Yan mga kababayan ko, basta always pray and obey. The more you pray, the more God will listen to you. And kung ano yung damdamin nyo na nasasaktan kayo, hindi nyo masabi kung kanino ayaw nyo kumalat ang inyong buhay, ask God. Wala nang iba po, kundi ang Panginoon. I remember I have this Sodan po, I was so thankful na naunawaan niya. And after that, tinawagan ko po siya, I told her, sinabi ko sa kanya, ito na lang pinakaano. And I was so thankful, talagang gifted na sabi niya, yes po. Sige po, yan ang gagawin ko. And I'm sure, magiging masayang tao siya. Dahil the more you hate, the more na maraming pain sa puso mo. Diba? Kaya I always remember whenever I do something, kasi tao lang po tayo, I always make sure, oh, I'm sorry, pasensya na, nabigla lang ako. Dumarating kasi yan. Ay, hindi ako magsasorry. Bakit? Siya mali eh. Siya may kasalanan eh. Hindi maganda yung ginawa niya. What's the use? What's the use? Diba? Sabihin na natin, ikaw ang tama. Oo. Pero wag na. Mag-sorry ka na lang. Mas masarap matulog. Mas masarap matulog. And you will see that everyday, happy ka sa buhay mo. At nakakapangit pag laging galit. Okay po, ibalik na natin ang ating news of the day. Ang syempre, alam ko, inaabangan ng lahat. Anong nangyayari sa Japan? Anong mga balibalita na hindi naman nakikita minsan sa mga newspaper dahil hindi na natin mabasa minsan. Okay po, let's welcome Mr. K. At yun mo, haba palakpak ngayon. Genki ako ngayon. Onegaishimasu, sir. Yes, sir. Ayan, medyo maan pa ilalamunan ko. Konnichiwa. Ay, konnichiwa. Yes, sir. Konnichiwa po. Ay, onegaishimasu. Ay. 皆さん待ってるよ。Mr. K のニュースどうなってるかな。はい、お願いします。まず最初ですが、Yes, sir. ワクチンのワクチン、日本語ワクチンですね。Yes. のパスポートをジュライから来月から発行する。What is passport for? これはですね。Vaccination. ワクチンを打ちましたという。parang certificate。当面海外へ行く人用にパスポートを持ってる人の対象ですね。でそれを各ガバメント、各住んでるシティのから発行される。書面には、ね、名前、国籍、パスポートの番号、でワクチンを打ったという日付を記載して、海外へ、渡航する人にイミグレーションで、簡単に、通れるようにすると。簡単にって、それどんな形ですか？そのパスポート。形はまだね出てないんです。でとりあえずはペーパーなんですけども、
それ進むとデジタルでの申請や発行も検討するということ。デジタルまだデジタルですね。だからまだ、来月からの、中旬下旬になるかと思いますので、まだ、Julyですね。Okay, may lalabas pong passport ang tinawag nila doon. Lalagay doon kung kailan ka na-vaccine, kung saan ka na-vaccine, birthday mo, kung anong citizen ka. Ito po ay para pag nag-travel kayo, kailangan ata ipakita na kung saan kayo magta-travel. Ne. Dakara, Pilipin mo ne, ima are nan desu yo. Mochi, vaccine nga. Nihon de, nikayatte mo. Yappari ne, toka kan, hotel ni tumara na ito, ikanay mo. Kasi po sa atin, sa Pilipinas, yung protocol kahapon, na maski na-vaccinate ka ng twice na sa ibang bansa, is you still have a 10 days quarantine. Up to now, yung pa po ang protocol nila. But the Filipino, kung kahapon po napanood nyo yung kahapong vlog ko, but a Filipino na na-vaccine ka, or foreigner siguro man, na-vaccine ka sa Pilipinas twice, may hotel quarantine ka pa rin. Yun nga lang, less. Magiging 7 days siya. そういう意味なんですか、そのパスポート。ただそれが7月ということは来月ですね。来月ですね。おー。それでどういうふうに届くんですか？多分申請を多分市町村へして、各住んでるシティのシティホールに申請を出してから、多分書面で、来るかと思いますので、その辺の細かい詳細というか細かいことに関してはまだおいおい、発表されると思います。でもジュライの真ん中かどうか1日からわからないでしょ。それ書いてなかったんですか？中旬からというふうにはなって、中旬は何ですか？中旬15とか16とか、それ過ぎですね。15日過ぎてね。1日からじゃなくて、1日からじゃないですね。15から上。先ですね。それで紙が来るんですか？紙ですね。最初は書面ペーパーで発行されるそうです。でもそこにいろいろパスポートの番号で名前、生年月日、細かいことが書かれた申請を出してからですね。色もわからない。どんな形。普通のこういう普通の A4 サイズの紙だと思いますけども、じゃあパスポートといっても普通のこのぐらい A4 サイズのこのぐらいの大きさの紙だと思います。いやパスポートじゃないじゃないか、形は A4 だったら。パスポートことはそれぐらいじゃないですか。名称がパスポートということですね。名前がパスポート。発行される予定、発行パスポートですね。ワクチンパスポートという名前ですね。そういうことですね。2回でできた場合はね、それでみんなもらえるとこと。そうですね。それが自分で終わってからもらえるんですか？そうですね。ワクチンを終わった人、当然2回打ちますから、それ接種しないと発行されないですね、やっぱりね。So yungことですね。Diyan, abangan po natin ang passport na tinatawag nilang parang certificate po ito na talagang na-vaccinate na kayo rito sa Japan o kung sa ibang bansa man po kayo. Hindi ko po alam kung meron kayong kapares ng gagawin ng Japan na ang tinatawag nila ay passports. Hindi lang natin alam kung passport side, wala pa rin pong nakuha si Mr. K tungkol doon. Pero ito po ay ipamimigay na simula ng July 15 pataas. Abangan po natin. Baka yung iba mas maaga kasi I remember merong mga nagsasabi na may lugar na maski hindi sila at that age na-vaccine na sila rito sa Japan. Ima ne betsu no tokoro moなんか年関係ないでワクチンもやったところあるって言ってたよ。それが本当かどうかわからないけど、to ni kako, hintayin po natin sa July yung sinasabi nilang passport. So, ibig sabihin, kung magsimula yun, mauuna na naman yung mga oldies, di ba? Yung mga na-vaccinate na. Toshiyori saki da ne. そうですね。もらえるの。はい、わかりました。じゃあ次のニュースは。次のニュース。これは東京の渋谷の駅前のニュース。14日、先週ですね、の月曜日。6月の14, nung Monday po, nung live namin. Yes, sir. 渋谷の駅前のYes. 横断歩道で、
男の人が犬のところじゃないんですか？そこなんですか？どの辺？渋谷どこ？渋谷の駅前の横断歩道ですね。渋谷の駅前という、道玄坂の近くの駅の方ですね。道玄坂の渋谷の方。Di ko alam yun eh. で、はい。走ってきた路線バス、普通の渋谷の駅行くとか行く普通のお客さん乗せたバスにひかれて、男性の方が亡くなりました。なんでひかれたんですか？その方はこう横断歩道なんかフラフラしながら突然倒れちゃったらしいんですね。そのバスにひかれたということですね。でバスの運転手はその倒れた人が見えなかったということですね。Okay. Ganito po yun. Meron po, ito po yung nangyari nung Monday. Isang otokoon na. Otoko no人. Isang lalaki po na siguro nahihilo siya, medyo gagawin. Bumaksak siya sa kalsada. Sa Hodon. What is Hodon manager? Pedestrian. Yung daanan. Yun, bumaksak siya doon. Biglang nasagasaan ng bus. Hindi nakita ng bus na merong taong nandun bumaksak. What happened? それでその後どうなってるんですか？その方はですね、ガードマンの服をユニフォーム着てたらしいんですね。guardia siya, guardman. 近くでそのバスのとかの誘導をよく旗を持ってこう誘導してお仕事をしてたらしいんですね。で具合が悪くなってこうなんか途中で倒れちゃったらしい。その時仕事中ですか？仕事中ですね。あらすごい、かわいそう。そうsiguroで、はい、横断歩道でこう急にバタッと倒れたらしいんですね。はい。でバスは信号が青なので行きました。はい。と運転手にはなんか踏んだような感じがしたと。でいやその男の人を見て確認できてないんですね。でも引いて、頭を強く打って亡くなっちゃったと。救急車が来て、来たんですが応急処置をしたんですが残念ながらその方は亡くなっちゃいました。Guardia po siya yung parang nagagano sa daan. その時仕事中ですか？そこの場所で仕事中ですか？してたらしいということしか分かってませんけども、やっぱりガードマンの服着てたのでガードマンのユニフォームを着てましたので。結局何時ですかそれは？午前中です。9時半ぐらい。じゃあhindi lunch break niya。ちょうどラッシュがもうね、hindi niya lunch break。終わったかその辺の時間ですね。Nahilo siya. Nung nahilo siya, biglang ayun, naku Diyos ko, na hindi naman nakita ng bus na merong bumaksak na tao doon at nasagasaan. Dinalaman po sa QQ siya, emergency na sasakyan, wala na. Nani, 病院着いたらもう死んでるんですか？その場で倒れて引かれた時点で、救急車が来て手をしましたけども、やっぱり頭を強く打ってて。倒れたじゃないですか。倒れた時で頭に引かれた。で、車にもバスにも大きいですからね。で引かれたと。My God。で、その運転手はその場でおまわりさんに逮捕されたんですね。ただし、信号がバスのシグナルが青だったブルーだった。行った。ブルーじゃないでしょ、グリーンでしょ。グリーンか。グリーンでしょ。私もブルーとブルー言ってるから、自分の洋服ブルーだ。ごめんなさい。その場で逮捕したけども、やっぱり信号がグリーンだったので、まずはおまわりさんはポリスからは出ました。ただし、その先々事情を聞くと。Ibig sabihin po kasi, yun namang bus driver, hindi niya kasi nakita na may bumaksak na tao doon, green naman po yung go naman po. So, kinuha din siya ng mga pulis ng araw na yon, demo, nakalabas din kagad. Oh my God. Kaya mga kababayan ko, ingat-ingat po dahil ang weather ngayon, hindi natin alam kung saan tayo babaksak, biglang mahilo ka, di ba? Ingat po kayo, ingat-ingat. Arigatou gozaimasu. 先ね、お車運転する方もいるかと思いますけど、横断歩道で人が渡るときには必ず一時停止しなくちゃいけないという規則がありますので、
渡る人がいたら必ず止まって人を渡してから行くようにということですね。でもその時グリーンだから。信号があれば当然グリーンで、ただ信号のない交差点とか、そういう意味ですね。皆さんも運転する方には十分おまねさんが見てるとプーってなりますから十分に。Ang importante po, lalo na tayong mga kababayan natin dito sa Japan, marami na nagmamaneho. Ingat po kayo. Kasi po ang nangyayari ngayon dito sa Japan, kapare siya na hilo, bumaksak. Siyempre, green, ang tingin ng bus driver, doon siyempre, hindi na nakita yung ganun, kaya nasagasaan niya. Pero sa mga ordinaryo tayo na mga nagmamaneho dito sa Japan, ingatan niyo po. Lalo na ngayon dito sa Japan, minsan may edad na may Alzheimer po ba yun? Biglang tumatawid yan. Kaya hanggat maaari po, wag na hindi kayo hinto kanan kaliwa. Wag nyo sabihin magaling kayo magmaneho. Dahil once ang magsagasaan nyo yan, hindi pa rin nyo na may kasalanan. Pag nasagasaan mo, talo pa rin tayo niyan. Kaya ingat-ingat po. Make sure pag nagmamaneho kayo, kailangan din po, wag mainit ang ulo. Kasi minsan kaparis Mr. K, tama ni Sho, to ka nanin ko rin to ka. Okoro ja unten. Ariwa ichibang dame. Kihong wane, kung magmamaneho po kayo, don't put anger in your heart. Kasi the more you get angry, the more na hindi nyo nakita ang kanan at kaliwa. Na meron pang isang tatawid, biglang nasagasaan nyo. Kaya always put smile pag kayo nagmamaneho. Kasi hindi natin pag-aari ang kalsada. Ikaw magaling, siya hindi magaling. Siguro naman dapat unawain natin yun. Kasi mga maski yung husband ko pa, minsan nagagalit din ako, nagsasabi ako sa kanya na, bakit kailangan ka magalit? Hindi naman sa'yo ang kalsada. Di ba? Ne? Katsumo sa Mr. K mo so dahil, ne? Unten suru toki kanarazu watashi yumo, ne? Lagi ko po sinasabi sa kanya, you don't own the daan. No? Siguro ikaw magaling magmaneho. Kung mo bang medyo napalihis lang siya, o kaya babagal magmaneho, nakalagay naman dun sa matanda na, may edad na, nakalagay naman na new driver, bakit ka nagagalit? Naging ganun ka rin naman nung bago, di ba? Nung bago ka nagmamaneho. So yan po, sa mga nagmamaneho, cool down po kayo and make sure, pag nagmamaneho kayo, don't get nervous kasi ako hindi nagmamaneho, sabihin ko na dito sa Japan. But I used to drive. Kaya lang po nagkaroon ng mga aksidente, magkaroon ako ng konting trauma lang. Pero I think I can do it. Pero kaya nagmamaneho po rin sa Japan, be careful. Ingat po, always smile. Di po ba? And don't fight. Kung halimbawa, in-overtake ka, nagagalit, yan ang ingatan nyo po yung mga overtake, mga boys. Ingat po kayo niyan. Hay, wakarimasu. 確かにね、鉄の塊が走ってるわけですから、もう冷静にセーフティードライブで。Yes, safety drive, yes. The safety drive is be positive while driving. Ne? Okotara, zittai mata. Migi hidari mi wakana ku naccau. Hai, arigatou gozaimasu. もう一つのニュースですけど、はい、ワクチンの年齢、接種する日に12歳以上の方、12 years over 12歳から接種できます。Bibigyan na po ng vaccination. Yun po yung na-share ko rin sa inyo last week or this week. Magkakaroon na po ng vaccination mula 12 years old. Kasi before, from 18 years old. Ngayon po mula 12 years old na. Naku, okay lang kaya? はい、18歳だったんですけども、そうですね。12歳16歳も聞いたことある。12歳以上が接種の対象となってます。これは6月、ちょっとね、いつ発表されたかっていうのは分からない。6月1日発表したんです。はい。これ、mula po ito, nagsimula po ito nung June 1st. Ibinaba po ng gobyerno mula 12 years old. 12歳からbibigyan na ng vaccination. はい。私ももうじき今週の土曜日にワクチン打ってきます。行くんですか？はい、土曜日です。おー、よかったね。ちょっと皆さんより早めに、イヤーズが70歳になってますから。若いね。若いですか？早めに打ってきます。大丈夫。いってらっしゃい。頑張ってください。
はいまあ、12歳から打てるということですね。多分12歳以上の方にはその市役所から紙来るんですよね。来ますので、必ず受けてください。So kasi ngayon parang ang nababalitaan po ang mga bali-balita, mas marami ang mga kabataan ngayon nagkakaroon ng corona kaysa sa may edad daw. Naku, wag naman ng mga bata. まあ、市町村によってはね、まだ、普通の方には届いてない方もいますし、高齢者の方でもまだなかなか予約が取れなかったり、私もお電話90回90回ぐらいかけてやっとつながりましたけど。Kasi po, nung dumating yung papel sa kanya para pwede siyang tumawag para appointment ng vaccination, binilang niya kung nakailang tawag siya para sa appointment niya. 90 times daw, bago lang siya nasagot sa phone. Sa dami, no? Hai. まあ、そういうこと。わかりました。あり今日がとう。はもう一つ。Aba, may balita pa siyang isa, o bongga. で、17日、先週の、まあ、サズレの話です。大宮の Thursday. Meron po 大宮 siyang のネットカフェで、テレビ見た。まあ、40代と40歳の男が立てこもっちゃいました。はい。で、そのお店に入って部屋に入って、まあ、個室になんか物が壊れたから見に来てくれと、フロントに電話したら女の女性のスタッフが来て、その人を部屋に引き連れて32時間。はい。Ganito, meron pong isang internet cafe dito sa Omiya nangyari. Ancho, nakita niyo to sa TV. Internet cafe. Ngayon, yung 40 years old na lalaki, sabi niya, tumawag siya sa front desk, sabi niya gano'n, may nasira dito sa loob ng dito, kasi private room po lahat, yung mga internet cafe ngayon eh. Tapos, pumunta yung yung isang staff. So, no staff wa haitan desu yo ne. From there, そこから他のスタッフがその部屋に入った女性がなかなか帰ってこないと、おかしいというんで部屋に行ったら、中からその男が部屋の鍵穴に細工をして外から開かないようにしちゃったらしいですね。So nagtaka sila dahil nagpunta po ron, dahil chinecheck nga kung ano yung request ng customer. Nagtaka yung mga staff, mga kasamahan niya, bakit di pa siya lumalabas sa kwarto, bakit di pa siya bumabalik dito. Ayun, nung punintahan nila, hindi na nila mabuksan, nakalak na. Nilak na po yung kwarto. And then, 32時間 32時間立てこもりました。Oh my God. So, hinold niya yung babae for 32 niじゃないね。32時間。32 hours. 32 hours? Do you funi 32 hours? それで出たの？それでですね、立てこもってる間、必死におまわりさんも出てきなさいとかって説得をしたらしいんですが、結局、32時間立てこもったんですが、これからなんか私はなんかスリープすると、いうふうになんか言ったらしいんですね。で、ここがチャンスだということでポリスが破って入って逮捕したということですね。Oh. So ang nangyari po, for 32 hours, paanong nakapasok ang mga pulis, ang nangyari is nakatulog. Nakatulog yung hijack, yung lalaking 40 years old. So, kono jowa mo, akita wake? Door. ポリスが開けましたね。違う。寝てるんだから、彼女は何？これなってるの？どうなってるの？中は。中で、中の状況までわからないですけども、安否は命に別状なかったんですけども、多分下でその男がなんかおとなしくしてろとかって言ったかと思うんですけども。So anyway, yun po, for 32 hours na ilabas din yung girl. At nakita nila natutulog yung lalaki. Nung natutulog, ayun, nailabas na siya. Ima mo, police no, de siya? Police desu mo. Grabe, nakatakot. どうしてそういうふうにしたかったらまだこれからの調べを待たないと
Ngayon po i-check ulit. Yan po yung isang balita na nag-bonus si Mr. K. Ako naman may ibibigay sa inyong balita. Yung isang, konaida korosareta janai. Nihonjin Jose. News de. Shitemasu? 日本人女性そうですよ。居酒屋で働いてるかな、カラオケで働いてるかな。ああ、なんかスナックのママさんだか店主だかっていう話ですか。ママさんだっけ？若いよ。居酒屋だと思う。Anyway, nakita niyo po yung balita niyo, napatay, di ba? Peroでも、対応されたでしょ？対応されましたね、確かね。自分で行ったわけ？それでも、ポリスが捕まったわけ？その居酒屋の話ですか？その彼女。そのやった人。今のインターネットカフェじゃなくて？じゃなくて別の。Okay, わかりました。Anyway, kung napanood niyo po yung kaya mga kababayan ko, kung mga anak niyo nagwo-work sa mga isakaya, nagwo-work sa mga internet cafe, nagwo-work sa karaoke, paingatin niyo po. Kasi meron na rin hindi matitino ngayon. At kung narinig niyo po yung last week na balita namin, marami na rin mga naggagamit ng hindi maganda ng bisyo sa Japan. Kaya ingatan niyo po yan. Kaya ang mga anak niyo na mga nagtatrabaho sa gabi, sa isakaya, nagsa-sideline, ingat-ingatan niyo po dahil marami na talagang wala nang control sa sarili nila. Yan po ang mga balibalita ni Mr. K. And Mr. K, what is your osusume? はい、おすすめはですね、またコストコで申し訳ないですね。コストコの、皆さん野菜ジュースベジタブルが不足してるから、もうこれは発売されてます。24本、紙パックのこういう見えますかね、紙パックのよくお手軽に飲める紙パックの24本セットですね。24 pieces po siya. 24 ng kami cup. Yung kagome juice. Mixed vegetable juice po siya. Hay. 1658円。1658 yen. 1,658 yen. So, magkano yun? Ikura desu ka? Iko. Tukoto. $1,600. 1本60、約70円ですね。70 yen ang bawat isa. So, 100% ですか？ 100% です。100%. 100%. Kasi usually ang mga juice na 100% dito nasa Hakugoju yen, 'di ba? Nasa meron mang 100 yen pero meron din naman na mura. Pag halimbawa mga Hakugoju yen, mga ganun. Pero yung mga talagang good quality, like this one, Kagome po ang gumawa. 24 siya? 24 na malalaki. How many grams? Kagome 200 milliliter ですね。200 ml. 200 ml po siya. So, meron po ngayon sa Costco. Sa kung pe-presyo natin siya, sa 24 na isang pack siya, 69 yen siya. So, shoise mo haiteru, pati tax kasama. Shoise mo haiteru sa nonedan. Komi desu ne. Komi po. So, 69. Sabihin na natin 70 yen bawat isa po. Yan po ang susumi ngayon ni Mr. K. 70、1本70円考えて。他のお店で買うよりは安いかと思います。そうですね。わかりました。今日はありがとうございました。yan po ang mga balibalita ni Mr. K. At ngayon, thank you very much. Yes. Yan po. Arigatou gozaimashita. Thank you. Yan po si Mr. K na ang talagang pinagbubuti niya ang kanyang mga balibalita at ganyan nagsishare na siya ngayon, di ba? Kaya ingat-ingat lang po everyday. Mga kababayan ko, may mga nangyayari, pero nalalagpasan din naman yan. Just keep smiling. Ngayon naman papasok na tayo sa ating commercial. Onegaishimasu.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po, ang tubig na galing doon ay ito po sa Diyos na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokutoshi. Dahil talagang makikita nyo ang yan. Patid, ipopokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegai shimasu. Yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Yan po ang ating mga commercial at wala na po tayong Victoria Natural Juice dahil meron na po tayong tubig na pinopromote ngayon at ito po ang ating laging iniinom as usual. Pero nandiyan pa rin yung aking ginger, no, kapag sinabi ko kanina. Ito po yung tubig na tawag nung hapon miracle water. Ito po raw kasi yun sa kanya. Next month po, nagbigay po siya ng time para humarap dito na para sa kanya, nung nainom niya raw ito at dito siya nag-stay sa Yamanashi, ay gumaling ang kanyang sakit. Pero syempre sa kanya siguro yun. Hindi naman nagpagaling na kagad ang tubig, hindi rin natin masasabi. Siguro, minsan kasi ang tao, kung ano yung feeling mo, if you feel na, ay, iba naramdaman ko, parang ang sarap ng pakiramdam, magdediretsyong maging maganda pakiramdam mo. Ay, parang hindi bagay sa akin, so stop it. Huwag mo nang idiretso. Sa kanya po, talagang diniretso niya na at dito na siya titira sa Yamanashi mismo. Because of that, kasi yung kamay niya, hindi niya nagagalaw before. Nung nagpunta siya rito, minom siya ng tubig na tinatawag niya na miracle water. And then from there, minasahe rin siya nung magaling na nagmamasahing taga rito rin sa parting side na to. Nagulat siya, yung kamay niya gumalaw na raw. Kaya siguro yung faith kasi faith, pag may faith ka talaga darating yan Basta keep on, wag mong tatanggalin ang iyong faith na someday, gagaling ako, alam ko, mangyayari yon, ilagay mo lang yung faith na yon and it will happen. And that's what happened to him. Yun po ang nasabi ko sa kanya. Siguro talagang bumagay sa iyo ang lugar na ito at ikaw talaga, naramdaman mo, dinire-diretso mo yung pakiramdam mo na I'll be good here, kaya ayan, gumaling po siya. Kasi nagkaroon po siya ng parang comatose for 4 days, hindi siya nagising, pero buhay siya. Nung nagising siya after 4 days po ata, nagulat siya, ba't siya nandun? Supposed to be, operahan na yung utak niya, buti hindi inoperahan. Kaya lang nga, ang nangyari, nakalabas man siya ng ospital, yung daliri niya naman, hindi niya nagagalaw. Which is, kaibigan po siya ng aking hubby, na matagal na namin siyang kaibigan, a long time ago siguro, almost 15 years. Opo, sa Cebu rin namin siya nakita. Yun po ang nangyari sa kanya, kaya nga po, I will come up with the water. Pero this doesn't mean na na kung ano sakit mo gagaling. Kaya lang po alam natin, ang tubig, kung maganda ang tubig mo, maganda sa katawan niyan. Dahil ang mga tubig sa gripo ngayon sa Japan, halos hindi na naiinom din. Di ba? Kung sa Pilipinas, 99% na halos ang hindi umiinom, di ba? Pero na lang, siyempre, kung minsan kapos tayo sa Pilipinas, kaya kung ano yung tubig na naandun, iinumin mo.
Pero dito sa Japan ngayon, ang mga tubig sa faucet, hindi na rin naiinom ng mga Hapon. Natin, kumukuha na tayo sa supermarket ng tubig, di ba? Kaya yun po, dito po kasi sa amin, sa Yamanashi, ang tubig po namin ay mismo galing sa bundok. At kung natatandaan nyo, nasabi ko na andito ang Suntory, isa sa pinakamagandang maker ng mga alak dito sa buong Japan. At syempre, ang isang sikat na mga cake factory na Chateau Rese. Dito rin po yan sa amin. Malapit din po dito sa opisina ang factory niyan. And andito po sa side namin talaga yung Ojirigawa Kawa. Na talagang ang tubig niya pagkagising mo, punta ka lang sa veranda, makikita mo yung napakalinaw na tubig. Which is nakapag-refresh din sa akin. Same with my kasama po, my mga kaibigan, mga pamilya. And so with him. Kaya next month po nandito na siya at magsasalita po raw siya kung anong naramdaman niya, kung anong nangyari. Kaya ito po ang inaano namin ngayon. We will come up with the water. Siguro po, mga next month po, July, magsisimula na kami mag-sale ng water na to. Pinag-uusapan po kung paano ang takyubin, kung magkano ang presyo. But kaya lang po, limited lang po. Hindi kami kukuha ng marami dahil talaga pong natural water siya. Sabi nga po ni manager, kasi po siya sa agriculture talaga pinag-aralan niya. Very yung mind niya sa mga science invention, di ba? Ang tubig po na ito, talaga makikita mo yung niya. What is that you saw from the water? This miracle water? What you have told me? That when you put it there, you will see the water. Nang kaukasa mo, bikurista dyan ay. The bubbles. The bubbles. Wala po siyang halong kahit na nabibiling mga mineral water, talagang galing po siya sa bundok. At nagkakaroon po siya ng bubbles na, how do you call that? What is that for? Oxygen. It's an oxygen. Galing po kasi talaga sa bundok, may oxygen siya. Pero hindi yung mga gamot-gamot na oxygen, talagang natural po siya. Kaya kung halimbawa interesado po kayo, by July po, i-release na po namin ito at limited lang po rin ang order namin. Ang presyo po, i-announce po namin yan siguro next month. Onegaishimasu po. Inom muna ako. Yan po ang ating mga commercial at also, gusto ko pong batiin ang mga taga Nagano. Thank you so much for watching. Yokohama, kung saan man pong lugar dito sa Japan at sa ibang bansa. Thank you so much for watching po. At sa being there, kada po mayroon tayong live. And also, this coming Saturday, wala po kaming long-distance marriage, pero we're still accepting long-distance marriage orientation para po kayo na. Kasi po marami ngayon talagang mga city hall na pumapayag na ng long-distance marriage. Kami po, ituturo namin sa inyo kung paano kayo makakatipid at kung paano nyong gagawin ang mga proseso. Yung nga lang po, kailangan ng sipag nyo rito. Kasi parang kung halimbawa magtatanong mo kasi kapare sa mga, meron po nagtanong sa atin, ayusin ang long distance marriage nila, sinisingil siya ng 40 kalapad, tama po ba? Hindi ko na alam yan, di ba? Siyempre po, mga mga license, immigration lawyer, may kanya-kanya silang presyo. Hindi po pare-pareho ang presyo nila, to be honest with you. Meron din po ako narinig na 10 lapad lang sumisingil. Meron din po ako narinig na ayusin ang kasal nila pero 40. Meron din po 50, meron 30. Iba-iba po. Pero with us po, sa atin, orientation lang. Ituturo po namin, susundan nyo lang at aalamin nyo lang. Orientation po every Saturday, not this Saturday, but next Saturday, meron po kami long distance marriage. And to tell you, meron po isang kababae na rin tayo. Now is waiting na lumabas na po ang kanyang visa for long distance marriage. Arigato po sa tiwala niyo, ma'am. Maraming salamat. At dito naman po tayo, pasok na tayo sa isang kababayan natin na na-deny ang visa ng kanyang anak. Pero pinaglaban niya. Magsasalita po siya dito sa ating live recorded na isang kababayan natin, ang anak ay na-deny ang visa na COE, pero sa paglaban niya, laban at ang kanyang faith na kailangan na mabisahan ng anak ko, and ang kanyang faith na makasama ko ang anak ko. Andito po, magsasalita siya. Onegaishimasu, manager. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito si Vicky Osawa. Nang mag-usap tayo, andito po ang isang kababayan natin na sabi kung paano nangyari at nabisahan ng kanyang anak dito sa Japan. Maski
may mga pagsubok, nalagpasan niya ito. Isang Pilipina na nandito nanirahan sa Japan, na gusto kong makarating ko ang aking anak na sa Pilipinas. Kinuha ko siya ng papilis ko dito sa Japan, tapos papilis niya sa Pilipinas, na-apply ko siya ng tourist visa. Dito, nabigyan siya ng pagdating doon sa papilis, na-apply niya, nabigyan siya 3 days na nabigyan siya ng tourist visa. Yes. Nung mabigyan siya ng tourist visa, pinarating ko siya dito. Tapos, in-apply ko siya sa immigration ng COE. Certificate of Eligibility. COE. Yes. Na-apply ko siya ng para long-term visa. Yes. Nung pag-apply ko, nag-antay ako ng mga ilang buwan, 3 buwan ata, dumating sa akin ang hagaki. Pagdating sa akin ng hagaki, may problem daw sa mga papeles. Ang ibig sabihin, na approve. Tapos, naalaman ko na mayroong naglalakad sa Japan na si Vicky Osawa. Tapos, lapit ko sa kanya ang aking problema na ang aking anak na hindi nabigyan siya ng long-term visa dito sa Japan. Tapos, nang tinulungan ako ni Ate Vicky, nagpunta kami ng immigration, kinausap niya yung mataas na katungkulan doon sa immigration na kung anong problem sa anak ko, sa mga papeles. Tapos nang sabi ng mataas sa immigration, ganito, ganyan, ulitin mong gawin ng ganito. Tapos ginawa na Tibiki lahat ng nakayanan niya, ginawa niya, ni-reapply niya ngayon. Pag re-apply niya ngayon, tinanong pa kami na ilang taon na yung anak ko. Nung sabi ng immigration, ay giri-giri na pala kasi 2 days na lang mag-18 na. Tapos noon okay pa rin yun, 2 days na, at least napasok na yung mga papeles. Tapos nung napasok na, nagantay na lang kami ng visa ulit. Nung nabigyan na siya ng visa. Nabigyan siya naman ng visa? Oo, nabigyan siya naman ng visa. Natutuwa naman ako. Sa tulong ni Ate Vicky, na nabigyan na long-term ang anak ko, natutuwa ako ngayon. Tapos, ngayon, andito yung anak ko na natrabaho na sa Japan. Ito siya ngayon, permanent na. Permanent na siya. Sa 3 years and a half na nagiging permanent siya. Basta, maano ka lang dito sa Japan magtatrabaho. Maayos. Nagbabayad ka ng tama sa mga regulation nila na tax. Ayun, mabilis sila magbigay ng permanent. Ayun, salamat Ate Vicky sa tulong mo sa akin. Nakasama ko na ang aking anak dito sa Japan. Sa tulong mo, maraming salamat. Salamat sa tiwala at nagbigay naman siya ng message para sa ating lahat. Sa mga gusto nyong makarating dito, ang inyong mga anak na nasa Pilipinas na kung hindi nyo magawa ng paraan, pwede kayong lumapit kay Vicky Osawa. Papasok kayo sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Ayun, mabibigyan kayo ng kung anong pwede niyang gagawin na maayos ang inyong problema makarating lang dito. Mga anak nyo sa Japan. Kung hindi lang mga anak, kung anong gusto nyo parang dito, pwede kayong matulungan natin Vicky sa makakaya niya. Basta totoo lang. Basta totoo lang ang mga papeles niyo. Yes. Lalapit lang kayo sa kay Ate Vicky Osawa sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Salamat po. Thank you. Yan po ang nangyari sa kanya. Biro nyo, deny ang visa ng kanyang anak. Pero salamat po sa Panginoon, number 1. At sa tiwala niya sa atin na pagpunta namin ng immigration, well explained. At sinabi po sa atin na giri-giri na talaga ang visa niya. And the blessing is there kasi yung faith niya nandun. At ang tiwala niya ng kakayanan ng inyong lingkod, ng team Mag-usap Tayo. Nabisahan ng anak niya. And you know what? Permanent na rin po siya ngayon. Napakadaling na permanent ang kanyang anak. For the record na talaga isa po yan na hindi ka pala uwi ng Pilipinas. Hindi po siya pala uwi at talagang work hard ang kanyang anak dito sa Japan. Kaya naman po ang blessing sa kanya at ang pagtitiwala nila sa Panginoon, pananalangin na maibigay kagad kung ano yung dapat na gusto niyang mangyari sa anak niya ay na-blessing sa kanya po. Pero yung pong pagtulong natin, tumagal din naman po kasi hindi ganun kadali rin yun. And we were just so lucky dahil in 2 days, naiayos po ng inyong lingkod ng team Mag-usap Tayo ang mga dokumentong kakailanganin at naipasa po natin ng maayos. Kaya yon,
Talagang sandali lang. Even yung visa niya, hindi na po umabot ng 3 buwan at lumabas ang kanyang visa. So, ibig sabihin, yung bata talaga, maganda ang purpose kasi po nilang mag-inarit sa Japan. Malinis na malinis at kaya naman po, ang dami nagtaka. 3 years ka pa lang, naging permanent ka na. Yes, indeed. Nabigyan po siya ng permanent na ngayon. So, mga kababayan ko, in any assistance, hindi po kami nag-a-assist for kapares before na sumasama sa immigration. We don't do that. Pwede po kami mag-assist through the translation, through the document. Pwede po kayong humingi na lang ng sodan, i-assist ko na lang po kayo kung anong dapat nyong gawin. Pero pasensya na po kayo, hindi kami sumasagot ngayon sa telepono. Andyan lang po ang team, mag-usap tayo, pasok lang po kayo sa FB page, mag-usap tayo. Onegaishimasu po. And this time, balik na naman tayo sa ating commercial.
makikita nyo, andito po kami sa Yamanashi, sa Hokutoshi. Kung makikita nyo po ang tubig na galing doon, ay ito po sa juice na ito na ginagawa namin. Ito po ay galing sa bundok dito po sa Hokutoshi. Dahil talagang makikita nyo ang yan. Ipapokus po natin ang tubig galing po dyan dito. Kaya wag nyo pong kalimutan, ang tubig po namin ay very special. Talagang very special para sa magandang immune system natin. Naubos ko. Ang sarap. Super yummy. Kumontak lang po kayo sa amin. Onegaishimasu, yan po ang aming tubig ng Victoria Natural Juice. Nako, umuusod yung silya ko. Teka muna. Umuusod siya. Anyway, yan po ang ating last commercial for today. At gusto ko pong batian ang mga followers natin, ang mga nanonood. Maraming salamat po sa inyong lahat. Honto ni arigato, mga taga-Iruma, mga kung saan lugar. Hindi ko na po mention ang mga pangalan. Ang dami. Honto arigato gozaimashita. Thank you po. Thank you sa inyong lahat. At nakita niyo po ang tubig, ilalabas po namin yan sa July. Yung tubig po na iniinom. Wala na po kaming Victoria Natural Juice. Hindi na po kami gumagawa. Sa sarili ko na lang gumagawa ako para inumin ko. But ito pong water na to, i-release po namin starting ng July. Kung sino po mga interesado, magpa-line up na po kayo para sa July po, ng second week ay i-deliver siya. Unang delivery po, July, second week po. Kaya ganito po ang size ng bottle. So anywhere, madadala niyo siya sa trabaho. Yun ang iinumin niyong tubig. Galing po mismo sa bundok dito sa Yamanashi, Hakushu. Onegaishimasu po. Sa mga kababayan ko na gustong lumipad sa Pilipinas, umuwi kung saan, medyo marami naman pong cancel na flight. Ingat-ingat po kayo, kaya siguraduhin nyo po, pag nabigyan kayo ng flight, go. Kasi po, parang magsisimula na naman ang mga cancellation. Kapares po, just this morning, nag-email po sa amin ulit ang airline na maraming cancel. Halos ilan ang na-cancel. So, kung halimbawa naman po, ang maganda naman po, pag na-cancel yun, minsan, the next day naman kung may flight, isasakay po kagad kayo. Pero kung halimbawa pong na-book na kayo at confirm yung booking nyo, go ahead po. I-flight nyo na yan kasi baka magsimula na naman sila ng mga cancel at ang mga presyo. Kaya kung kailangan nyo po ng ticketing, translation, mga assistant para sa inyong anak pabalik dito ng Japan, yung sa makakaya lang po namin, nag-a-assist din po kami para mai-assist ang inyong mga anak. Kasi minsan ang hirap pag sinundo mo pa ang anak mo sa Pilipinas, doble gastos, and another thing, maraming quarantine din. Kaya kung magtitiwala po kayo, andyan ang FB page sa Mag-usap Tayo. Kung halimbawa may anak po kayo na pabalik ng Japan at hindi nyo masusundo, basta po wag baby ha, hindi baby. Kailangan po yung mga mga 14, 13, yung mga ganyang edad. Kasi po pag medyo bata pa, baka mamaya malito-lito yan. Hindi naman po kami hanggang loob ng airport nakakasama. Yun po ang ating pwedeng sabihin sa inyo. Sa mga gustong namumroblema sa mga anak nila na nasa Pilipinas, mag-PM lang po kayo sa FB page sa Mag-usap Tayo by Vicky Osawa. Bibigyan po kayo ng schedule appointment at sasabihin ko po sa inyo kung anong mga dapat nyong gawin. Either sa visa, either sa problema, either sa mga kababayan natin, di ba, namantayan ng asawa, anong mga rights mo, anong dapat gawin. Marami pong hindi nakakaalam. Andito po ang inyong likod, yun nga lang po, konting sodan Fiyeroshiko. Onegaishimasu po. O, pasok lang po sa FB page sa Mag-usap Tayo.
Okay, pasok na po tayo sa mga katanungan ng ating mga kababayan. Ang unang katanungan, akong liit ng sulat ko rito, no? Ayan. Totoo po bang kailangan magbayad ng tax pag may namana ka sa husband mo na po? Yes po. Pag may namana ka rito, kapares po ng sa amin, may namana 30% ata, 30% from the total ng ibinigay sa'yo na mana. Kaya yun po ang alam ko. Pero kung halimbawa may anak ka, pwede mo naman i-separate. Kaya pag halimbawa po sa mga ganyang bagay, pwede po kayong dumiretso mismo sa tax office. Kaysa po kumuha kayo ng mga lawyer, mga ganun-ganito. Sabihin nyo sa tax office, ito ang nakuha kong mana. Magkano babayaran? Kasi po, pag pinasikaso mo yan sa lawyer, syempre may percentage. Diba? Kunin nyo yung mana nyo. Pag nakuha nyo yung mana nyo, punta kayo mismo sa tax office. Kung halimbawa, kung saang probinsya, kung saang city dito sa Japan, totoo po yan, may percentage na kukunin po ang tax. Maski naman ata sa atin, pag may namana, di ba, may certain percentage din. Meron po. Pero meron po silang tinatawag pag third generation na, parang may libre, may certain amount po. Manager, is it true that how many percent for the, when you receive okane, shinda dana santo ka? 何パ30%でしたっけ引かれるの。お母さんとかお父さんとか。いくらまでないんだっけ ?2000 万いかない ?2000 万いかないよね。Dato mo. Kung yung habi ko po medyo matalino dyan, alam niya yan. Ano po, ang pagkakaalam po ng inyong lingkod, kung hindi aabot ng ni Sengmang, parang hindi naman po siya applicable. Pero mas maganda po itanong nyo na mismo sa tax office. Kaya kung totoo po, yes po, meron po talaga. Pero pumunta po kayo sa James Show, kung saan kayo nakatira, sabihin nyo na may nagbigay ng mana sa inyo na ganun-ganito, sasabihin po nila ang regulasyon. Para hindi po kayo maligaw. May mga lawyer din na tumutulong, pero what for? Kung kakayanin naman natin, di ba? Yung ibabayad sa lawyer, itulong mo na lang sa mga kababayan natin sa Pinas. Marami kang mapapasaya. Di ba? Yan po ang ating masasabi. Yes po, meron pong certain percentage na hiningi kung anong namanan nyo man dito sa Japan. Pangalawang katanungan naman po. Ano po ang mga dapat kong gawin kung anak ko ay hindi na pumapasok ng school? Oo, marami yan. Kung ang anak niya, tinatanong niya po kung anong dapat niyang gawin kung ang anak niya ay hindi na pumapasok sa school. Ibig sabihin, ayaw nang pumasok sa school. Marami niyan dito eh. Kasi maski ako po, ilan na rin yung nagbo-volunteer ako noon, mga anak ng hapon, hindi lumalabas ang kwarto. Oo, doon lang sila sa kwarto. Talagang pati pagkain, nahatiran na lang ng magulang. Ayaw lumabas. Ang pinakamaganda po niyan, kausapin nyo lang anak nyo, alamin nyo lang, para sa akin po, ha? Ang pinakamaganda po, alamin nyo po kung anong gusto niya, kung anong ginagawa niya, kung anong favorite niya. Doon din po, sakyan nyo po siya ng gano'n, number 1. Sakyan nyo po kung anong hilig niya muna. Wag nyo, kung halimbawa meron siyang salita na alam mong not the right words or not, medyo wag ka munang wag ka munang magalit, but say it in a nice words, words na bakit hindi dapat yung ganong salita. Kasi dumarating po raw talaga ata yun minsan sa bata na talagang pag nandito, pag nagkaroon ng ijiwaruhan, minsan ayaw nang pumasok ng mga bata sa school, nawawala na sila ng Jishin. Kasi yan po yun eh, yung Jishinai. Pag nawala kasi ng Jishinai ang isang tao, talagang nagiging solo flight lang yan eh. Nag-iisa na lang sa kwarto, okay na sa kanya, parang doon na siya masaya, kesa marinig niya yung mga ijiwaru eh. So, pwede po kayo magsodan. Ang school, yes, pwede kayo magsodan sa school. Pero, siguro pa, pinaka-the best is talagang isodan nyo mismo, sabi nga niya, sa psychiatrist. Pero, marami naman pong nababasa o napapanood sa internet. Check it up. At syempre, i-enjoy nyo na lang, nakausapin siya, na mapatawan nyo siya, do something, take the technique from God, sa pananalangin po, baka maibibigay sa inyo ng Panginoon kung paano nyo siya masasabing makapasok sa school. At saka wag mag-continuous, hindi lumabas ng kwarto, dahil marami po akong nakilala talaga mga Japanese na yung mga anak nila hindi lumalabas ng kwarto talaga. So scary, kasi hindi mo alam kung anong gagawin niya, di ba? Karamihan po kasi nangyayari dyan, mga ijiwaro problem eh. Pero,
I do hope na masolve niyo po ito. Pinaka-the best po is enjoyin niyo munang kausapin siya. And then kung halimbawang sabihin niya na, Ima, iso nga siya karaaso, wakata, i-relax niyo siya. Taka, siguro naman nung maliit siya, alam mo kung anong mga gusto niyang pagkain, kung anong mga gusto niyang mga libro. I-enjoy niyo munang alamin kung anong ginagawa niya at kung ano ang damdamin niya. Be a good listener. Di po ba? And embrace. Siguro embrace po. Give him or her a big embrace and saying, maski hindi ka kanya kausapin, mag-iwan ka ng letter ng ice tiro, kung halimbawa ay magpapasok sa kwarto, ilusot mo dun sa ilalim, lagay mo, I love you, I'm here for you, no matter what, I'm always be your mother, and I will always love you forever, you're very important to me. All the nice words, ilagay nyo po. Minsan kasi pag medyo oto na ng anak natin, nakalak na yung pintong yan, di na bubuksan, hulog nyo na lang pong ganon. Don't give up. Lagyan niyo po ng mga ganung words. Yan po ang ating masasabi para sa inyo. Nakakalungkot naman. Ito naman po ang pangatlong katanungan. Natatouch na naman ako. May 2 anak po ako sa Japanese na nasa Pinas. At hiwalay na po ako sa father nila. 10 years ago. Bakit po? Ayan. Pwede po kayang mabigyan? Bakit po kaya? Okay. Ang liit ng sulat. Susunod, lalakihan ko na ito. Hindi ko mabasa. Ito po. May 2 anak po ako sa Japanese na nasa Pinas. At hiwalay na po ako sa father nila 10 years ago. Bakit po kaya di ako mabigyan ng permanent visa dito sa Japan? So, ibig sabihin, yung anak mo ba, Japanese passport? So, ibig sabihin, yung mga anak mo, kung Japanese passport yan, in-stay mo sa Pilipinas at hindi ka na permanent kasi kailangan, ang number 1 gawin mo dyan, ibalik mo muna yung mga anak mo. Alam ko na naiisip natin minsan kasi pag 2 anak mo, ang hirap buhayin, di ba? Pero alam niyo po ba? Hindi. Although mahirap kasi kailangan yung oras mo, yung pagkike, yung pagkain nila. Pero the rest, yung kakailanganin mo, andyan ang City Hall, tumutulong naman sila. No worries about it. So, ang masasabi ko po, ma'am, if I were you, hindi ba sinabi sa'yo na kailangan ibalik mo ang anak mo, kaya hindi, tinanong mo na ba? Kung naitanong mo na sa immigration yun, sasabihin naman immigration yun sa'yo kung bakit, ang reason. Kung nagbabayad ka naman tax, okay. Kung maganda trabaho mo naman, okay. Hindi ka nawawalan ng trabaho, wala kang mga utang-utang, I think it's gonna be okay kasi 10 years mahigit ka na rito. At yung mga anak mo lumalaki sa Pilipinas na kung di ako nagkakamali, Japanese passport. Kung halimbawa, Japanese passport yan, iuwi mo muna rito. Pag nandito na sila, itry mong i-apply ang iyong permanent visa. Yun po ang masasabi ko. Kaya, isa po yan sa rason eh. Marami po tayong kababayan na inuuwi ang mga anak nila sa Pilipinas dahil ang hirap nga mabuhay dito. Yung oras mo, kailangan ibigay mo sa anak mo rin. Hindi pwedeng puro trabaho-trabaho. Lalo na kung trabaho sa umaga, trabaho sa gabi. Nagiging desisyon, iuwi ang anak sa Pilipinas dahil mas nakikita yung income. Pero kung kapares mo na kailangan ma-permanent naman dito, kailangan ibalik mo muna ang iyong anak. Balik mo muna siya. Kung ako po sa inyo, kung nanonood ka iha, ibalik mo muna ang anak mo and then magstay muna for a couple of years. Saka mo na lang ipauwi sa Pilipinas pag na-permanent ka. Pero ang hirap na mamalayo ang anak mo sa tabi mo, no? Pero syempre, may kanya-kanyang paniniwala. Napabonggahan ako sarili ko, yung tanong ko, sagot ko. Anyway, yan po masasabi ko, yung mga ilang katanungan dito po na binigay sa atin sa mag-usap tayo. Kaya mga kababayan ko, don't give up. Kung alam mo po ang mga problema, may rason yan. Binigay ng Diyos yan kasi kaya mo yan. Yan po ang mga katanungan. This time, hindi tayo aalis kung walang quote of the day. Ito ang ating quote of the day. Ang mabuhay na puro inggit, galit at inis ay buhay naghahanap ng panghabang buhay na kalungkutan. Yes. Di ba? Lagi kang inis, lagi kang galit, lagi kang negatibo, lagi kang selos, di ba? Yan po ang number 1 nakakalungkot sa buhay. Yung mga bagay na yan. Di ba? Kung lagi kang, natural lang naman mainis, tao ka lang eh. Pero baguhin mo isip mo, kapares ng sinabi ko kanina, baguhin mo isip mo, paglabanan mo. Alam mo yung inis na yan, walang magandang magiging sagot sa'yo. Kung halimbawa nainis ka, yun ang kanyang pananaw, hayaan mo siya. Let it be. Hayaan mo, yun ang kanyang pananaw eh, na hindi maganda yung nasabi mo, nasaktan siya, pero in your side, sa sarili mo, hindi yun ang intention mo. Ikaw yun, hindi siya. Kaya huwag ka mainis na lang.
irespeto mo na lang kung ano yung salita niya. The best thing to do para mapuntahan mo ang masaya. Ang masayang buhay, ang masayang pang-araw-araw. Hindi lang para sa iyo, para sa iyong pamilya. Epektado po minsan ang pamilya natin, lalo na tayong mga magulang. Kung anong attitude ng magulang, nagkakaroon ng effect sa bata. Gusto mo bang makitang malungkot ang iyong anak? Gusto mo bang nakita mo ang anak mo na ganito? Di ba yan ano? Di ba? Kaya po mga kababayan ko, tanggalin po natin ang inis, ang galit, ang inggit, at ang pagsisinungaling. Ang hindi magandang gawa. Alam natin ang effect niyan. Kalungkutan. Isa lang ang gusto natin, nasabi ko rin po kanina, happy. Be happy. Smile. Kaya be positive. Something might come over, but let it be. And do something about it. Huwag mo i-ignore. You have to do something about it in a positive way. Pero kung ine-negative mo siya, wala naman akong sinabing masama sa kanya. Ano ba yung sinabi ko? Ay wala. Huwag ka na mag-additional pa ng problema sa isip mo dahil alam mo ang magiging reflection sa'yo. Hindi maganda. No? Yan po ang ating quote of the day. Ulitin ko ulit. Ang mabuhay na puro inggit, galit, inis, ay buhay na naghahanap ng panghabang buhay na kalungkutan. Hanggang sa dumating ka, matanda ka, may edad ka na, magulat ka, you're sad person. Hindi ka masaya. Even though marami kang pera, di ba? Ang dami mong pera, pero wala kang saya. Parang binibili mo ang saya mo, mangyayaring ganon. Di ba? Gagamitin mo yung pera mo para lang sumaya ka. I don't think it's a happiness. Hindi yun ang happy na masasabi ko. Kaya mga kababayan ko, whatever it is, kaya anong sinabi sa'yo, kapares po, syempre, hindi nawawala ang mga mga vlogger na nagsasalita against you. Hindi, natural yan. Natural talaga kasi hindi naman pwedeng Nora ang gusto eh. May Vilma Santos din ang gusto, di ba? Nora and Vilma. Hindi pwedeng ikaw ay lahat ginugusto nila. Meron ding umaayaw sa'yo. Di ba? Respeto po natin yun. Respeto po natin yun. Yan po ang ating quote of the day. I do hope na nakapagbigay kami ng konting saya sa inyong lahat at para po sa ating lahat. Huwag po natin kalimutan ang manalangin araw-araw. At nagpapasalamat po ako sa team Mag-usap Tayo, si Miss Cho, Miss Susan, Miss Alia, Miss Rika, Mr. K, Manager. Yan po, ang ating team Mag-usap Tayo. Maraming salamat po sa inyo dahil kung wala kayo, wala po kaming team. At wala po ang Mag-usap Tayo. At sa lahat ng mga sumusuporta sa atin, Hontoni arigatou gozaimashita. Tandaan nyo po, ang bawat suportang binibigay nyo, meron po tayong Liberty International non-profit organization. Kung meron man po kaming mga fee na sinisigil, hindi lang po para sa pangsarili natin yan. Meron po tayong mga team na dapat kumain din araw-araw. Sabi nga nila, hindi pwedeng umandar ang sasakyan kung walang gasolina, which is true. Pero hindi naman namin po maya't-maya ino-over ang gasolina. I do hope you understand na kailangan din mabuhay ng team at ang Mag-usap Tayo, may mga bayaran din. At also, lagi po namin sinishare ang certain percentage sa non-profit organization na nagsimula ng 2004, no, not 14, 2004 po nagsimula ito. And until now, yung tinutulong po natin na bigas, dilata, etc. At sa mga kabataan, a certain percentage will be given to them. Ay, hindi pa nga ako nang umuwi ng Pilipinas kasi kaya hindi pa nabibigay po yung last year na sinare nyo po sa amin sa mga bumili ng ticket, mga nagpa-translation, nagpa-ayos konti ng kanilang visa, etc. etc. Maraming salamat po sa inyong lahat. And for my last word, may we all live with love, peace, and harmony to all. Thank you po. Arigatou gozaimashita. Hontoni arigatou. I'll see you then. Bye. Mga problema at suliranin sa buhay ay hindi nawawala. Tanging kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa. Mag-usap tayo at gagaan mga problema mo. Mga pagsubok sa aking buhay, maglulutas kapag nag-usap tayo. Mga problema
kailangan tibay ng puso upang ika'y hindi maging kawawa.